Maligayang araw sa lahat ng sumusubaybay sa ating programang Sharing the Vision. Sama-sama po nating tuklasin ang paggamit ng Panginoon sa mga tao upang ipalaganap ang kanyang mensahe ng pagmamahal at kaligtasan. Ako po si Alexa Tahod at makakasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Maligayang araw, Pastor. Magandang araw, Alexa, at magandang araw din po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay sa programa ng Sharing the Vision. Pag-aaralan po natin tungkol po sa mga Hebrew prophets at saka mga literature noong una sa ancient Near East. Ayan. So, napakaganda po na ating pag-aaralan, Alexa. Yes, Pastor. Unang tanong, no, paano po kaya nakaapekto sa mga writers natin ng Biblia, yung kanilang environment, how the surrounding nations or cultures may have affected their writings? Well, definitely it has affected. Pero ang tanong, is that effect, sabihin na natin, makaka-apekto ba yan sa authority ng Bible? Kasi may dalawang opinion yan. May mga studies and approaches. Una, yung iba, iniisip nila na ang Bible, produkto lang yan ng environment. Ibig sabihin, hindi talaga yung inspiration galing sa Diyos. Yung iba naman, nagsasabi na, okay, may similarities sila. Pero ang Bible ay nananatili na kakaiba or distinct at saka original corpus ng literature doon among all other literatures during those time. Ibig sabihin, kakaiba siya kesa sa mga literature noon. Hindi siya parang gaya-gaya lang. Meron siyang distinct na pagkakaiba kesa sa iba. So, tingnan natin yung main focus ng prophetic section ng Old Testament. Unahin natin yung kanyang yung familiar, kasi ang mga propeta, napapaligiran niya ng mga neighboring nations. So, ibig sabihin, alam niya kung anong mga nangyari sa kanyang kapaligiran. Pangalawa, dahil sa sila ay nakakapag-interact, yung kanilang literary, sabihin na natin, yung background nila ng literary, siyempre, saan din ang galing? Nakukuha din nila among doon sa nakapaligid sa kanila. Kagaya ng mga reaksyon at saka yung mga surrounding cultures, naapektuhan nito yung kanilang pagsulat. Pero, sila ay nililid pa rin ng Panginoon towards doon sa pinaka-focus ng Panginoon ng kaligtasan para sa lahat. Ang tanong, how shall we understand this in the light of the inspiration and the authority of the Scriptures? Paano ba natin ito babalansehin? Hindi natin masasabi na parang, kagaya lang pala yan ng iba eh. Di, bakit yan ang paniniwalaan natin? Bakit yung iba hindi natin paniniwalaan? Una, halimbawa, pakibasa sa Isaiah chapter 1, verse 7. Bigyan kita ng example. Your country is desolate, your cities are burned with fire, strangers devour your land in your presence. So, kagaya niyan. Halos ganyan din ang pagkakasulat sa Annals of Ashurnasirpal II, noong 883 at saka hanggang 859 BC, nabuhay ito siya. Ang sabi ng annals na ito, the city is laid waste, I destroyed, I burned with fire, I consumed it. So, balikan natin yung sa Isaiah. Your country is desolate, your cities are burned with fire, strangers devour your land in your presence. So, titingnan natin ang pakalaki ng similarity na halos magkaparehong pagkakasabi. So, bagaman titignan natin na may similarity sila sa meaning at sa word sequence kagaya ng laid waste, destroyed, burned with fire, consumed it. Ano ang pagkakaiba niya? Later makikita natin. Isa pang example, Isaiah chapter 8, verse 7 at saka 8. The Lord brings up over them the waters of the river, strong and mighty. The king of Assyria and all his glory, his wings will fill the breadth of your land, O Emmanuel. So kagaya niyan, nakafocus sa O Emmanuel, ano? Binabanggit niya yung words. Pero makikita din natin ito, halos similar din ang mababasa natin sa Shalmaneser III mula 858 to 824 BC. Pakibasa na may pagmamayabang itong isinulat ng Shalmaneser. I rained down upon them a devastating flood. I piled them in ditches and filled the extensive plain with the corpses of their warriors. So mapapansin mo, yung isa, pinatutungkulan ni Isaiah kay Emmanuel. Ito naman ay pinatutungkulan yung kumbaga pagmamayabang nung hari.
Parang ganun din, pansin mo. His wings fill the breadth of your land. Sabi naman dito, and piled them in ditches, filled the extensive plain with the corpses of their warriors. Pero, yung isa, ipinagmamalaki yung hari, pero si Isaiah, pinagmamalaki yung Diyos. So, titignan natin, meron pang isang motif, yung motif ng kagaya ng lion motif o yung mga motif ng unang ancient world. Pero most specifically, pag-uusapan natin lion motif kasi halos may mga lions noon, tapos lion din ang mga motif ng Isaiah, ng Daniel, may mga lion motif dyan. Okay, so pag-usapan natin yung allusion ng lion motif. Monarchs often portrayed themselves as lions or as lion killers. So, ang mga monarchs ay parang sila yung lion at saka lion killers. Basahin natin yung Ashardon, sabi 669 BC, sabi niya, I became enlarged like a lion. My emotions were stirred up. I banged my hands together for the sake of exercising the kingship of my father's house. Pero some prophets skillfully resorted to the lion motif, o gamit din nilang lion motif, in order to emphasize the rhetorical force of their message. Kasi noon, kumbaga, uso noon yung lion motif. So, yun din ang kanilang expression para makarelate sa tao. Ibig sabihin, hindi sila irrelevant during that time. Kasi yun yung literature during that time. Ang pagkakaiba lang, meron lang pagkakaiba. Explain ko pa. Kagaya nung vassal treaties. Yung mga treaties ng mga vassals. Vassals, ibig sabihin yung mga amo na may-ari ng mga lupa papunta doon sa mga nakabababa sa kanila. The curses against Assyria announced by Nahum exhibits a significant parallels with the Neo-Assyrian treaty curses. So babasahin natin yung isang treaty, kagaya nitong Treaties of Asarhaddon. Pakibasa. The treaty curses that the Assyrians threatened to invoke on Judah would be the very judgments that Yahweh would invoke on the Assyrians. See? Binabaliktad. Basahin natin yung Isaiah 27, verse 1. Tapos i-compare natin ito sa Ugaritic text nung 400 hanggang 1200 BC. Isaiah 27 verse 1, In that day the Lord with his severe word, great and strong, will punish Leviathan, the fleeing serpent Leviathan, that twisted serpent, and he will slay the reptile that is in the sea. Tingnan natin, sabi naman sa Ugaritic text, when you killed Lethan, the fleeing serpent, annihilated the twisty serpent, the potentate with 7 heads. Tingnan natin, mamaya-maya, yung malaking pagkakaiba. So yung idea, titignan natin, halos magkapareho sila, di ba? Magkapareho sila. Pero kung titignan natin yung kaibuturan nito, itong isa, laging may patungkol sa hari. Ito naman, may patungkol lagi dun sa kapangyarihan ng Diyos na meron siya. So, parang ano yan parang halimbawa ngayon, may pinagmamayabang sila na hari ng Amerika. Pero meron din akong pinagmamayabang na hari ng langit. Pero gagamitin ko yung same language para i-emphasize yung mas malaki kong hari. Halimbawa, ganito yan parang parallelism yan. Halimbawa, Duterte. Magaling si Duterte, ganito. Pero mas magaling yung Diyos ko. Ganito rin ang kaya niyang gawin. Kaya niya rin gawin to. Kaya niya rin gawin to. Para yung mga tao, nakakaunawa sila na may mas maganda pa. Uso kasi noon yung tinatawag na parallelism. Kumbaga ginagamit ng mga propeta yung alam nila sa environment and even sa, sabihin nating, sa style. Style ng pagsasalita ng surrounding nations para makakonekta sa kanila. Ay, by the way, noon pala, karamihan is not writing anything by prose. They usually write it by poetry. So, almost halos lahat ng buong Biblia is written in parallelism and poetry. Kaya, parang si Martin Luther. Si Martin Luther, nang sinulat niya yung kantang A Mighty Fortress is My God. Nung sinulat niya sa kanya, pero kinuha niya yung song nung mga kapanahunan niya na typical song, yung popular song, tapos nilapatan niya ng
ng kanyang sariling salita. So, sikat na yung song, alam na nilang kantahin, lalapatan mo na lang ng bagong lyrics. Yun ang nangyari. So, nakukuha mo ba yung sinasabi ko na parang nakaka-relate na yung mga tao, pero isusulat nila in such a way na ang ini-exalt nila ay ang Diyos. May isa pang biblical or theological allusion, yung the day of the Lord. Laging binabanggit yan sa ancient Near East, the day of the Lord. So the idea of a day when God would judge the nations, bring evil to an end, and inaugurate an age of peace and prosperity occurs nearly 200 times in the prophets. Pero, kung babasahin natin yung Sumerian, Hittite, Egyptian, Semitic texts, at sa napakaraming pagkakataon ini-exhibit nito ang isang great king or sovereign that could successfully undertake a military campaign or entire war of conquest in a single day. Lagi nilang ipagmamayabang na isang araw. Yang kayabangan nyo na yan. Pababagsakin namin yan sa isang araw lang. Ganon. Ginagamit din yon, yung paulit-ulit na ginagamit na ng Sumerian, ng Hittite, ginagamit din yon ng mga prophets bilang the day of the Lord. Darating din ang halakhak ng Diyos na sa isang araw, babagsak din kayo. Nakukuha mo ba? So, ibig sabihin, hindi sila detached sa culture at sa history nila. Pero, yung pagkakagamit nila in such a way na ang pinagmamalaki nila, yung Diyos na darating, na which is the second coming of Jesus Christ. Kaya, Pastor, nagiging powerful ang message ng mga prophets, no? Kasi alam nilang magsalita in a form na maiintindihan ng kausap nila. Kagaya natin. Dati, pasulat-sulat lang tayo. Ngayon, gumagamit na tayo ng social media. Nag-a-adjust din tayo. Gumagamit din tayo ng hashtag. Ayan, gumagamit din tayo ng YouTube. Nakikibagay talaga tayo sa kung paano mauunawaan ng mga tao yung mga bagay-bagay. Minsan nga, gumagamit pa tayo ng hugot eh. Ano intindihan mo? May mga hugot lines pa tayo. Kasi para makarelate yung mga tao sa gusto. Pero ang direksyon papunta sa Panginoon. Diba? Ang direksyon ay punta sa Panginoon. Ngayon, ikukumpara natin ngayon yung sulat ng mga propeta at sulat ng Near Eastern literature. In the prophets, the day of the Lord indicates God's intervention in the history. Ibig sabihin, ang Diyos ay bigla na lang mag-i-intervene sa history. Pero yung Near East literature ay accomplishment ng isang human king. Na isang araw, kukubkubin niya yung isang syudad at pababagsakin niya yung syudad. Yun yung day of the Lord para sa kanila. Pero para sa atin, day of the Lord is papasok ang Panginoon at gagawa siya ng isang kagilagilalas na paraan. Okay. Pangalawa, the prophets focus on the imminence of the day of the Lord, whereas the extra biblical texts tend to emphasize how the king would smash the enemy at a single day. Pero sa mga prophets, iba. Day of the Lord is, ito na yung pinaka-grand day na wala nang makapagmamalaki sa Diyos. Kahit sinong tao, wala makapagmamalaki sa Diyos. Kagaya ng halimbawa, the 7 last plagues, tinawag din niyang day of the Lord. The 7 last plagues is also known as the day of the Lord. At saka yung coming of Jesus is also known as the day of the Lord. The day of the Lord. Yung first coming of Christ, pwede rin sabing the day of the Lord. Okay? Pero ito yung intervention ng Diyos sa tao. So the prophets convey the idea through the prophetic oracles announcing the future event. Parang sinasabi niya na darating ang isang napaka-spectacular na araw ng Panginoon. Pero yung mga non-biblical writers use this different genre as a methodological text or a royal propaganda. Parang pinapasikat nila yung kanilang hari para matakot ang lahat ng mga bansa sa kanila. Kagaya ngayon, siyempre yung mga communist country, mga democratic country, gumagamit sila ng propaganda para sabihin ng napakalakas ng hari namin at hindi nyo kayang talunin. Ano masasabi mo? Ganun pala, Pastor, no? Kapag tayo ay gusto nating makakonect sa mga surroundings din natin, dapat alam natin paano sila magsalita, paano sila mag-isip. Kaya effective talaga ang prophets at hanggang ngayon, nakita natin yung effect ng kanilang pagsusulat. That's it. Napaka-makapangyarihan talaga ng pagsusulat ng mga prophets. Dahil unang-una, hindi lamang nila ginagamit yung literature, ini-enhance pa nila ng maigi to the point na ang mga tao ay parang mamamangha sila na
paano niya na-twist yun doon sa isang mas magandang paraan na talaga namang lapat na lapat. Talaga namang lapat na lapat. Okay? So, isa pa na theological allusion, yung end of evil. End of evil. Basahin mo sa Isaiah 11, verse 6 through 9. The wolf also shall dwell with the lamb, the leopard shall lie down with the young goat, the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. The cow and the bear shall graze, their young ones shall lie down together. So, kagaya niyan. Parang ano yan kung sa atin, alam mo na, it's the hope of the future, di ba? The hope of the new Jerusalem, the hope of the new earth, parang ganon. Pero, nakasulat din yan, halos ganyan din ang pagkakasulat sa Enmerkar and the Lord of Arata. It's a Sumerian text. Basahin natin, sabi, one day, there will be no snake, no scorpion. There will be no hyena, nor lion. There will neither be wild dog, nor wolf. And thus, there will neither be fear, nor trembling. Ito yung mga hopes nila Ito yung kanilang hopes. Pero meron ding hopes si Isaiah na ipinapakita. Pero mas maganda yung kanya, tinan mo. The lamb and the leopard will lie down. Biruin mo, saan ka makakita ng lamb at saka leopard will lie down? Kakainin nung lamb. Nung leopard, yung lamb. The lion, goat, the calf, and the young lion. Magkakainan yan sila kung tutuusin. Pero parang ipinapakita niya, no. Time will come that they will all be tame. Hindi sila magkakagatan. Wala na. Pero dito, pansinin mo, no snake, no scorpion, no hyena, ganun lang. Mas maganda yung isa. Binabanggit niya na, and the little child, lead them, the fatling together, the lion. Ang naglilid sa lion ay little child. And the cow and the bear will gaze, their young ones shall lie down together. Pati bear. Di ba ang bear, napakadelikado. Ano masasabi mo dyan? Magkapareho sila ng appeal, pero napaka-imposible nung Isaiah 11 kung tutuusin. Ibig sabihin, na mas grandiose yung hope nung isa. What do you think? Mas pinapakaganda ng mga propeta, no? Parang kung ano man yung alam mo ngayon, meron pa akong mas okay na ipapakita sa'yo. Napakaganda. So, laging nagbibigay ng hope yung mga political hopes, ang tawag na mga political hopes, minsan false hope, di ba? Ang mga politiko laging, pag ako na-elect, ganito ang ipapatayo ko, gagawa ako ng ganito. Sabi ni Isaiah, wala yan. Pag ang Panginoon ko ang dumating, etong gagawin. Isa pa, Isaiah 11, 6-9, pakibasa. And the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play by the cobra's hole, and the weaned child shall put his hand in the viper's den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters covers the sea. See? Napaka-imposible, no? Biruin mo, kailan magiging vegetarian ang lion? Biruin mo, they will eat straw like ox. Grabe. The nursing child will play with the cobra's hole. Nakakatakot. And the weaned child shall put his hand on the viper's den. Napakahirap naman nun. They shall not hurt nor destroy in the holy mountain. Pero tinan mo sa Enmerkar and the Lord of Arata. Pakibasa. For man will then have no enemy, yea, the whole world of well-ruled people will be able to speak to and live in one language. Parang iyang hope na yan, parang achievable naman yan. Pag kinumpare natin sa sinulat ni Isaiah, napakaganda, parang sumabog ng hope ang bibigay. Actually, tsaka napaka-imposible yung sinasabi ni Isaiah. Pero dito, eto, lagi namang ganun, di ba? Pagka, what do you hope for the Lord? World peace. Laging ganun, world peace. Parang normal lang. Pero ito talagang extraordinary yung hope na binibigay ni Isaiah. So yung theological allusion ng end of evil ay mas grandiose. The singularity of this prophetic theme in the Bible lies in articulation within the framework of biblical monotheism in the history of salvation as revealed in the scriptures. As a conclusion, titingnan natin dito sa theological allusion na to,
Bible prophets situate the end of evil and the restoration of all things in the context of God's overarching plan to restore creation its original state of purpose. Kung paano ito noon nilalang. Hindi naman ito yung tema noong Hammurabi o hindi rin ang tema ng mga ancient Near East na mga literature. So magkaiba. Hindi natin pwedeng sabihin na kinopya lang nila yan. Bakit pag kinopya nila bakit mas maganda yung kanilang sinabi at saka parang bakit imposible? Bakit mas imposible? Pero naniniwala tayo na it was not just a copy. It was an inspiration. Kaya lang minsan yung mga terms na ginagamit ay meron tayong binabaro na terms na i-enhance natin para gumanda. Sabi nga sa Ecclesiastes, there's nothing new under the sun. Walang bago. Kaya ikaw kahit sabihin mo ngayon, meron ako napanood na buong araw, dumaan lang sa pinadaan siya. Pero planado pala lahat ng dinaanan niya. Binidyo to. Tapos pagdating doon, pinapresent siya kung anong idea ang meron siya para sa advertisement. O di, present siya ng ganun. Nung nakapag-present siya, binuksan nila ngayon lahat ng video na dinaanan niya. Na-reveal na dun sa mga pictures na pinakita niya, yun yung mga nadaanan niya for the day. For the day. Ibig sabihin, may nagre-retain kasi na ganun. Pero, saan ka naman nakakita na lion? Lion, ililid ng bata. Ganito. This is not just an idea. Hindi ito yung parang na-inspire lang ng environment. Talagang meron talagang ipinakita sa kanya na greater future na mas talagang malalaway ka sa future na ito. What do you say? Yes, Pastor. Na-realize natin habang nakikinig tayo dito na kahit naka-apekto man yung environment nila, pero yung vision na meron ang mga propeta is galing pa rin from the Holy Spirit. Kaya kaya nilang i-expound yung kanilang mga salita. More powerfully and more distinctly and more excitingly. Isa pa, yung resurrection. Yung resurrection, meron na yan sa Canaan. Meron na yan sa Mesopotamia. Okay, sabi nila, dying and rising. Kagaya ni Tamos at saka ni Dumuzi. Babasahin ko sabi, my sister sprinkled me with fine oil from the press until the Lord raised my head and brought me back to life from the dead. Until Marduk raised my head and brought me back to life from the dead. Tanong, meron na ba na resurrect na kahit isang Egyptian? Wala naman silang na-experience na resurrection. Pero nung panahon ng Panginoon Kristo, they were resurrected. Nung panahon ng mga prophets, mga dried bones na-resurrect. Totoo talaga yung resurrection. Yung resurrection is a utopia. Resurrection is a good, sabi nating thought of the future, of a paradise, ganyan. Pero, hindi pa yan na-experience nila. Pangarap lang nila yan. Pangarap lang nila yan. As the prophets announced the resurrection's hope, they were not proclaiming an absolutely novel idea. Hindi siya novel idea. But focusing on the old hope within the framework of God's revelation. Nire-reveal talaga ito ng Panginoon na meron talagang totoong resurrection. And they are, sabihin na natin, they are objectively writing this. Hindi subjectively writing this. Hindi sila hoping for a novel idea. They are really hoping for something that will really happen. That will really happen. Kagaya sa Isaiah 11 verse 1, pakibasa mo. Ito pa, isang messianic hope. Messianic hope. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of its roots. Ayan. Its roots. Pakibasa mo rin sa Jeremiah chapter 23 verse 5. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. Napakaganda. Pero sa ancient text ng Mesopotamia at ng Egypt, pinipredict din yung pagdating ng isang king na magbe-bring about ng peace, justice, and prosperity. So parang hindi naman original yan kasi kagaya ito sa Marduk prophecy, pakibasa sa verse 19 hanggang 27. A king of Babylon will arise, 20 the wondrous temple, Ekursaglia. He will renew the plans of heaven and earth. He will draw in Ekursagila
He will double its height, exemptions. He will establish for my city, Babylon. He will lead me to my city, Babylon, and He will return me to eternal Ekersagila. Ang tanong ngayon, sino yung binabanggit nila? Nasa na siya? Sino siya? Samantalang, sa Christian hope natin, nandyan si Jesus Christ at ang second coming ni Jesus Christ. So bilang conclusion, titingnan natin, sino pa ito? Ano ba itong... It's a good hope, to have peace, joy, prosperity during that time. Pero, these are false hope when it is based on humanity. Humans die. Ang tao namamatay. Paano ka mag-hope? At saka ang tao nandadaya, ang tao laging sakim. How do you hope for that? We have tried it again and again and again through leadership all throughout, sabihin na natin, Philippine history. Laging pabagsak, laging bagsak. Pero meron tayong high hope na isang araw talagang magkakaroon na ng eternal peace, eternal justice and prosperity. So, yan yung pagkakaiba ng Meron pa yung end of death, yung darating ang panahon na hindi na mamamatay, kagaya ng binanggit sa Isaiah, pakibasa sa Bible. Isaiah 25, wala dyan. 25 verse 7 and 8. Isaiah chapter 25 verse 7 and 8. Okay? Kasi sa Ugaritic myth ni si Baal nag-receive ng threat kay Mot o death, according to which will enter his insides, will go down to his mouth like a roasted olive. Napaka-mythological. Like the produce of the earth and the fruits of its trees, mighty Baal will fear him. Cloud rider, dami-daming gods, will be frightened of him. Dead was mighty Baal. Perish the prince, master of earth. Pero tignan mo sa Isaiah 25, 7 and 8. And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all the people, and the veil that is spread over all nations. He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and rebuke of his people shall he take away from off all the earth, for the Lord hath spoken it. So, bagaman napakarami ko pang example na pwedeng ibigay sa'yo, meron pang end of death, meron pang eschatological banquet, and so on and so forth. Pero how do we understand theologically the Bible? First, a mere reflection of ancient Near East culture, an insulated heavenly product disconnected from its historical context, or kinukuha lang nila ito, because this is a mistake, kinukuha lang nila yung culture, pero nilalapatan nito, yung rhetorical nito, applications, ay inilalagay sa isang context na mas greater ang ating Panginoong Diyos. So, hopefully, when we interpret the Bible, makikita natin that there is common experience among the ancient people, there is rhetorical purpose, there is general revelation of the Lord, and general revelation of the Lord manifest that the Lord is telling people in the context of the Lord. Let us pray para maintindihan natin. Gracious God, Lord, may we understand the full content of the Bible. Para po, Panginoon, mas maintindihan namin at mas ma-explain namin sa mga tao ito that it is inspired. In Christ's worthy name we pray. Amen. Yan, praise God. Nalilinawan na tayo kung paano sumusulat ang mga propetas at paano sila nagiging relevant in their time. So muli po namin kayong inaanyayahan, samahan niyo po kami ulit sa next episode. Ako po si Alexa Taud at ito ang inyong programang Sharing the Vision.